Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa unang mga hari, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasaad. Ngayon sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras, bukas ay hindi pa kita napapatay, tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias kaya tumakas siya papunta sa Beersheba, nasakop ng Juda, at iniwan niya roon ang utosan niya. Ilang po, maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong iahayag ngayong gabi ay mababasa sa unang mga hari, chapter 19, verses 4 to 6. At mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos ng maghabong paglalakad. Ay naupo siya sa lilim na isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga muli. Iyon lamang po, tayo po ay lagi magpuri sa ating Panginoon at magpasalamat lagi. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng unang hari, chapter 19, verses 7 to 9. Muling bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit si Elias at sinabi, bumangon ka at kumain, dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom. Pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang kuweba at doon natulog kinagabihan. Nakipag-usap ang Panginoon kay Elias. Ngayon, sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa book of 1 King chapter 19 verse 10 to 12. Sumagot siya, O Panginoon, Diyos na makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natira at pinagsisikapan din nila akong patayin. Nagsalita ang Panginoon, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya, dahil dadaan ako. Pagkatapos, may dumaan na napakalakas na hangin na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato, pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol, pero wala rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating, pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa unang mga hari, Kapitulo 19, versikulo 13 hanggang 15. Ito po ay para kay Mera. Ito po ang nakasaad. Nang marinig ito ni Elias, nagtakip siya ng kanyang mukha gamit ang kanyang balabal. Lumabas siya at tumayo sa bungad ng kuweba. Biglang may tinig na nagsabi sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Sumagot siya, O Panginoong Diyos na makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natitira at pinagsikapan din nila akong patayin. Nagsalita ang Panginoon sa kanya, bumalik ka sa iyong dinaanan at pumunta sa ilang ng Damascus. Pagdating mo roon, pahiram ng langis si Hazael, bilang pagkilala na siya ang hari ng Aram.
Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Yan, magandang gabi po. Ang aking pong Bible verse for tonight is from 1 Kings chapter 19 verses 16 to 18. Verse 16. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Shaphat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi umahalik sa kanyang imahen. Amen, ang mabuting balita ng ating Panginoon. So ayan no, pansinin natin dito sa verse 17 no, sinabi dito na yung makakaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. At ang makakaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. This verse highlights God's sovereignty and His ability to bring justice and restore His people. Dito kasi sa chapter na to, no, parang nakalimutan ni Elijah o ni Elias na ang Diyos na kanyang pinapanalanginan ay makapangyarihan sa lahat at walang imposible. Diba kasi sa chapter 17 and 18, nag-provide ang God sa kanya sa panahon na taggutom. Diba? May nakain siya, may nainom, at na-survive. Diba? Dito sa chapter 19, sa kabila ng napakaraming pagtatanggol sa kanya ng Diyos at pagpapakilala sa kanya, sa pamamagitan niya, nakilala ng mga Israelita ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. Diba? Na siya yung ginamit. Diba? Sabi niya nga, napatunayan ninyo na kayo ang Diyos ng Israel at lahat ng ito ay ginawa ko dahil inutusan niyo ko. Diba? At nandoon naman ang Diyos na tumupad sa mga panalangin niya, sa kung anong inutos sa kanya, nandoon ang Diyos na alalay sa kanya, diba? Bakit nakaramdam ng takot si Elijah? No? Sa pagkasabi lang napapatayin siya ni Jezebel, no? At bakit ngayon natatakot siya na nag-iisang propeta lang siya, samantalang nakaraan na chapter ay mag-isa siya at pinaglalaban niya yung Diyos niya, 'di ba? At nandoon naman din si Yahweh, 'di ba, na talagang nag-utos sa kanya at tumupad sa kanyang mga sinabi sa mga taga-Israel. Yun. At dito nabanggit din sa chapter 18 na ililigtas ng Diyos ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal, yung Diyos-Diyosan, at hindi humahalik sa kanyang imahen. No, it's a reminder para sa atin na ang ibig sabihin ay hindi tayo dapat na sumasandal or nagtitiwala sa iba, no, kundi sa Diyos lang. Na yun ang ginagawa ni Elijah, 'di ba? Pero bakit natakot siya kay Jezebel? Natakot siya para sa buhay niya, 'di ba? Sinabi niya na natatakot siya mamatay, no? Nawala yung pagiging niya, yung sobrang tiwala niya kay Yahweh, no, na si Yahweh ang pinanggagalingan ng buhay at bumubuhay ng patay, nagpo-provide, no, yung kaban ng flour, 'di ba? At ng oil na miraculously na hindi nauubos, no, never run out. No, paano nawaglit sa isip niya yun na kayang-kaya ng Diyos na siya, na iligtas siya sa mga sitwasyon na yun. At yung sa takot ni Elijah na siya na lang ang nag-iisang propeta, 'di ba? Inutusan siya na i-anoint itong mga tao na to, na si Hazael, Jehu, and Eliseo, no? Na para may kasama siya, na hindi siya nag-iisa. Nabanggit din dito na yung 7,000 na Israelite ay ililigtas ng Diyos. Ibig sabihin,
marami pa doon ang hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. 'Di ba? Tsaka 'di ba si Elijah o si Elias ay isa rin sa mga ginamit or inutusan ng Diyos na para siya yung nagsasabi na Yahweh, tulungan mo ako ngayon na patunayan sa kanila na ikaw ay Diyos na totoo ng Israelites, 'di ba? Ngayon, bakit naman na nagkaganito si Elias, 'di ba? Ang bilis na nakalimutan na ang Diyos na sinasamba niya ay makapangyarihan sa lahat. Yan, sana hindi po natin yan makalimutan, no, at ipagdasal natin na yung mga susunod na pagsubok natin ay magiging mas matatag tayo. Hindi yung makakalimutan natin kung ano ang kakayanan ng Diyos natin. Yan, lalo sanang tumibay ang pananampalataya natin na kayang-kaya tayong iligtas ng Diyos sa anumang sitwasyon. Basta na ang bandera natin na itataas ay ang bandera ng Diyos. Yun lamang po, amen. To God be the glory. Muli po isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, tayo po ay narito muli upang magpatuloy, no, sa ating ginagawa na devotion sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa 1 King, no, chapter 19. At ang ating pong babasahin ay mula po sa verses 19 to 21. Sabi po dito, umalis si Elias at nagtagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo mga toro, umabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niya ang panggatong, ang mga pamatok at mga araro. Pinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. No? So purihin po yung ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanya pong salita. So dito po sa 1 King, no, chapter 19 verse 19 to 21. So dito po ay ipinapakita, no, na tinatawag ng Diyos yung mga karaniwang tao, no, tulad po ni Eliseo, no. Isa po itong magsasaka na natagpuan ni Elias, no. So ipinapakita po nito na ginagamit ng Diyos yung mga karaniwang tao, no, upang gawin yung mga dakilang mga bagay na hindi kailangan yung espesyal na katayuan para magamit ang Panginoon. So dito rin po natin makikita, no, si Eliseo. Ito po makikita natin ang ihagis ni Elijah, no, yung kanyang balabal kay Elisha. Ay agad siyang tumugon. Iniwan niya yung kanyang mga kagamitan, nagpaalam sa kanyang pamilya upang sumunod, no. Pinapakita po nito yung tunay na pananampalataya ay may kasamang agad na pagsunod, no. So dito rin po natin makikita, no, talagang may sakripisyo para sa tawag ng Diyos. Talagang sinunog ni Elisha, no, o Eliseo yung kanyang araro at kinatay yung kanyang mga baka. Ito po ay isang simbolo ng pagtalikod sa kanyang dating buhay. So minsan kinakailangan nating iwan, no, yung ating comfort zone para sundin yung Diyos, no. At yung pagsunog, no, do sa mga gamit sa pagsasaka ay nagpapakita po na wala nang babalikan si Eliseo, no. Kapag tinawag tayo ng Diyos, kailangan ng buong pusong pagsuko. So dito ipinapakita rin po dito yung kalagahan ng mentorship, no. Hindi agad naging propeta si Elisea, no, o kaya si Eliseo, no. Naglingkod muna siya kay Elijah. So ipinapakita po dito na mahalaga yung pagkakaroon ng isang gabay na tagapagturo upang matuto at lumago. So purihin po yung Panginoon sa araw na ito sa ating buhay na patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na makapag-devotion. God bless everyone.